Salamat sa buhay mo, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat sa pagmamahal mo. Walang makakapantay, Panginoon, sa klase ng pag-ibig na ipinaranas mo sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Lord, yung pagpunta namin sa oras na ito, Panginoon, Lord, magpapakita, Lord God, na tunay nga sa mga buhay namin, Panginoon. Lord, ikaw yung mahalaga. Higit sa ano pamang bagay, Panginoon. Lord, nais ka namin unahin, Lord God, sa buhay na ito. Ikaw ang mas mahalaga sa ano pamang bagay, Panginoon. So Lord, iniwan namin sa mga tahanan namin, Panginoon. Lord, ikaw yung mas mahalaga, Lord God. Ano pa man yung mga bagay na meron sa mundo. So Lord, higit sa awitin, Panginoon, hayaan mo na makapanindigan kami, Lord God. Maipakita namin, Panginoon, God, higit sa ano pa mang bagay ko yung unahin namin, Lord. Dahil tunay nga, Lord, nasa iyo, Panginoon, yung kasapatan ng buhay. Nasa iyo, Panginoon, yung kakontentuhan ng Diyos. Yung kapatid, pwede ba na sa umaga nito, sa bawat pag-awit natin, sa bawat pag-awit mo, gawin mong personal. Gawin mong personal na ikipag-usap ka sa Panginoon. Habang sinasabi mo yung mga salitang ito, hindi lang tayo basta may kasabay, kundi ito mismo yung panalangin ng puso. Kapatid, tayo magpakumbaba. Lumapit tayo ng tunay na dapat sa ating Panginoon. Let's humble ourselves before Him. Buhay nito pagpas. Buong kompleto ng
patuloy mong personal ang pasasalamat ikaw. Salamat, oh Diyos, salamat.
Sa iyo ang lahat ng pagsamba, O Diyos. Wala kaming aakinin, Panginoon. Sapagkat Ikaw ay Diyos na tunay na nagmamahal sa amin. It is true, Lord, that You displayed Your great love for us while we are still sinners. You, Jesus Christ, died for us. Kaya salamat sa dakila mong pag-ibig, Panginoon. Kaya kami nandirito, Diyos. Minsan pa ginugunita namin at nagpapasalamat kami dahil may isang Diyos na tunay na nagmamahal sa amin, Panginoon. Mula noon, ngayon, at sa habang panahon, mananatili ka tapat sa amin, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon. Mga kapatid, magpasalamat ka sa Diyos. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon Jesus. Muli ko, Diyos. At hindi man sapat upang maiganti, Panginoon. Minsan pa, isinusuko namin ang mga buhay na ito, Diyos. Isinusuko namin sa iyo. Sinusuko namin sa iyo, Panginoon, na hindi kami ang maghari, kundi Ikaw maghari sa buhay na ito. Sa kung sarili lang namin, O Diyos, hindi namin alam kung saan kami makararating. Hindi man namin alam kung saan kami makabalpad. But Lord, kapag Ikaw, Panginoon, na umupo sa trono ng puso namin, sigurado na buhay na walang hanggan ang kahantungan ng buhay na ito. At yan ang nais namin, Panginoon. Yan rin, unang-una nais mo para sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, minsan pa, kung may nakikita ka man, O Diyos, na anumang uri ng katigasan, Panginoon, kahabagan mo, O Diyos. Igawad mo ang kapatawaran. Alisin mo lahat ng klase na matitigas na puso, klase na matitigas na ulo, klase, Panginoon, ng mapagmataas na Espiritu, O Diyos, lahat ng klase ng kayabangan ay wasakin mo sa buhay namin, Panginoon. Bigyan mo po kami ng puso na tuturuan, O Diyos. Minsan pa ay nanyayakan namin, Panginoon Jesus, na maghari sa buhay na ito. Hindi ang pagsarili namin kalooban na masunod, kundi ang kalooban mo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, wasakin mo ang makamundong pananaw, Panginoon. Kundi hayaan mo na maging ang pananaw namin ay mula at ayon sa iyong salita. Pangunahan mo kami, Panginoon. Ikaw ang maging driver ng buhay namin, O Diyos. Maghari kami sa Panginoon. Bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba, isang pusong natuturuan. Again, we pray that you open every blind eyes, Lord, and unlock every deaf ears, Lord. Come to your people as we draw near to you, God. Huwag kang matatakot, kapatid. Lumapit ka sa Panginoon. Ang Diyos ay naghihintay lamang sa atin. Kaya Lord, katagpoy mo ba ang bawat isa sa araw na ito? Nais namin maranasan ang kapuspusan na presensya mo ng banal mong Espiritu. Kung sa amin mo lahat ng uri ng pagpapaimbabaw, Panginoon, kabangga mo, kaawaan mo, sino man, Panginoon. And Lord, minsan pa, Panginoon, tubuhan mo po kami ng tunay na pananampalataya sa iyo, Diyos. Allow us again to have a new encounter, true encounter, and real encounter with you, God. And so that, Lord, true transformation may begin, Lord God. Maranasan namin ang tunay na transformasyon, tunay na pagbabago na dulot ng iyong mga salita sa buhay namin, O Diyos. Kaya gawin mo ang matapang lupa na pagtatangnan ng iyong salita ang bawat puso namin, Panginoon. Holy Spirit, empower us once again. Empower us, guide us, lead us once again through your word, Lord. And gayon din ang iyong mensahero sa araw na ito, Panginoon, ay pagpalain mo, Diyos. Bigyan niyo po siya ng sapat na pangunawa, kaalaman, wisdom, knowledge, and understanding that she may be able to deliver your words, Panginoon. In the mighty name of Jesus, give her the courage and the strength, Panginoon, to deliver your words with boldness and courage, O God, in the mighty name of Jesus. And let only words that will come out from her mouth ay manggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Just only use her as your instrument to deliver the truth of your words. At sa araw na ito, inaki namin minsan pa, sa pagtanggap namin ng iyong mga salita, may pagbabago magaganap, Panginoon. Mawawasak, maalis sa mga maling pangunawa, maling prinsipyo, Panginoon, makamundong prinsipyo, Panginoon. Maghari ka sa buhay namin, Panginoon, na sa ngayon, hindi na kami paghaharian pa naman, Panginoon, na makamundong kaisipan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At minsan pa, inaakin namin, uuwi kami na binago, pinalakas, pinalaya, pinagpakumpay mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. And once again, we
name. Panginoon, by your stripes and by your power, Lord Jesus Christ, we are healed. Kaya sa araw na ito, kami ay magsasara. Buhanan niyo man sa labas. Papagyan mo kami ng presensya mo, Panginoon. Ilalim niyo kami ng presensya mo. Pagkatagumpayan at pagkabala mo sa araw na ito. Kaya tanggapin mo, alam na magturi, pagsamba, paglalati, at pagkabila, na sa iyo namin namin nilalala na. Ito po namin sa mundo namin, sa galing kaya namin para Jesus, ang lahat ay magsabi lang. Amen! Isang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Diyos. Masarap ang panahon natin ngayon. Dahil nawala-wala na ang init. Lamig na walang pumalit. Amen? So, yan na po yung kasagutan ng ating panalangin, Lord. Paulamin niyo po. Ayan na po. I-enjoy natin ang ulan. Amen? Amen. Sige po, at muli sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral sa salita ng Panginoon, tayo po yung tumayong lahat at muli natin babasahin salita ng Diyos. Sa chapter 10, verse 10 ng Juan, sinasabi niya sa kanyang salita, I came to give and have real and eternal life, more and better life than we ever dreamed of. Sige po, tayo po manalangin. Ama, maraming salamat na masama man ang panahon, ang tunay na mananampalataya ay nananatiling sumusunod sa iyong mga salita. Salamat, Ama, na hindi kami natitigilan ng anumang malakas na panahon sa aming pagdalo sa iyong gawain mo, God. At dalangin mo po patuloy na kasiyahan mo ang bawat mga buhay, at tuloy God ang buhay, Panginoon. Malasak namin ang mga biyaya mo sa bawat araw, God. Lord, pagpalain mo ang bawat isa at na pagkalooban kami ng puso na tumatanggap ng iyong mga salita ng may kagalakan. Salamat o Diyos sa iyong papurit at pagsamba. In Jesus' name. Amen. So, sige po, tayo mo po lahat. Sabi nga natin na ang ating Diyos, yan talaga yung ninanais niya sa buhay natin ang magkaroon tayo ng maayos, maganda, pinagpalang buhay, mapayapa buhay. Dahil sabi nga, hindi lang siya naparito sa mundong ito para tayo ay iligtas. Naparito din siya sa mundong ito para iparanas, ibigay sa atin ang magandang buhay na ating ninanais. Amen? So, sabi nga na ang magandang buhay ay hindi natin matatagpuan sa mga bagay sa mundong ito. Na ayon sa pag-aaral natin, si Haring Solomon, na kinabuhan niyang buhay, bagamat nandoon ang lahat sa kanya, bagkos ito'y nagtulong sa kanya ng kalungkutan. Dahil hindi niya natagpuan yung maayos na buhay sa mga bagay na ito. Edukasyon, pag-aarang magagandang accomplishment sa buhay, kasilahan sa buhay, mga bagay na kanyang natamo sa buhay, hindi nagtulong sa kanya ng kaligayahan. Hindi nagtulong sa kanya ng mas magandang buhay. Bagkos ito po'y nagtulong sa kanya ng matinding kalungkutan. Bakit? Dahil ayon sa pag-aaral natin, ang puso ni Solomon ay tumalikod sa Panginoon. Dahil masigit niyang minamahal ang mga asawang babae niya kaysa sa Diyos na nagbigay sa kanya ng mga bagay na ito. Kaya yun po, kahit nahanapin niya man ang masayang buhay, masaganang buhay, at masiwasay na buhay, hindi niya natatagpuan ito dahil kanyang puso ay tumalikod na sa Panginoon. Ibig sabihin, masigit niyang minahal yung mga bagay na ito. Yung kanyang mga asawa kaysa sa Diyos. At ganun man din sa mga tao sa mundo ito, bakit hindi nila naranasan yung buhay, masayang buhay, masaganang buhay. Nandun yung katiwasayan tayo sa buhay, maging sa mga mananampalataya. Dahil yun nga, patuloy pa rin pinagahali yung tinatawag natin na sinful nature. Dahil sabi na natin, hanggang ang sinful nature na bahali sa buhay natin, kailanman hindi maranasan ng tao yung tinatawag natin na better life. At dahil ang better life, ang mas maganda, mas maayos, mas matuwasay na buhay, ito yung matatagpuan lamang natin kay Kristo. So yan po yung ating pinag-aaralan patungkol po sa better life. At ang better life ay matatagpuan namin sa Panginoong Jesus because He is the way to a better
life. Ngayon na po na tayo ay nasa mananampalataya na, bakit marami pa rin mga mananampalataya ang hindi masaya, ang hindi maayos ang buhay, magulo pa rin ang buhay. Bakit ganoon? Dahil po may tinuturo sa atin ang salita ng Diyos. Para matamo natin, mananasan natin ang maganda, maayos, mag-iwasay na buhay, may gagawin tayo bilang isang pananampalataya. At ito po yung sinasabi ng 1 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 12, sinasabi sa salita ng Panginoon, para mananasan natin ang maganda, maayos, kasaya-saya, masaganang buhay. Ito daw po yung ating gagawin. Sabi niya sa verse 8, finally, all of you live in harmony with one another, be sympathetic, love as brothers, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessings, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Verse 10, salita ng Panginoon, He says, for whoever love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. So meron tayong gagawin para maranasan natin, matamo natin yung tinatawag na better life na sinasabi sa salita ng Panginoon. 1 Peter chapter 3 verse 8 and 12. Nasabi ko nga na nakaraan na kahit na ang mga mananampalataya ay nakaranas sa matinding pag-uusik sa buhay, matinding paninira sa buhay, ginamuhian sila ng mga tao sa palibot nila dahil sa kanilang mga pananampalataya, pero ito daw po ang tinuro ni Pedro sa kanila ayon sa salita ng Diyos upang maranasan nila ang matiwasay, maayos, magandang buhay. Ito daw po yung kailangan na gawin ng isang mananampalataya. Ang pagkaroon tayo ng tinatawag na right attitude. To have a right attitude. Para maranasan natin yung better life, yung maayos, yung maganda, mapayapa, masaganang buhay na sinasabi sa salita ng Panginoon. Kailangan natin gawin ito. Na kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na right attitude. Right attitude. Right attitude sa ating lipunan, sa ating government, paano tayo sumunod, paano tayo magpasakop sa ating government kahit ang ating government nagpapakita ng hindi maganda. Na sinasabi sa mga balita, madaming korupsyon, ganito, pero paano tayo sumunod, paano tayo magpasakop, anong attitude yung ating pinapakita sa ating government. Ganon din po sa ating mga workplace. Saan tayo nagtatrabaho? Sa bahay man yan, sa company man yan, paano tayo nakikita yung ating mga ugali sa ating trabaho, sa ating loob ng tahanan, paano tayo nagtatrabaho, paano natin pinapakita na talagang si Kristo nga ang naghahari sa ating mga buhay. Nakikita po ba sa atin yung tinatawag na tamang attitude o tamang pag-uugali? Na kahit na hindi maganda o kahit na masama yung master o yung nakakataas sa atin, pero bilang mga mananampalataya, nakikita pa rin sa atin yung tamang pag-uugali. Sabi nga doon, hindi lang tayo daw po sumusunod sa mga mabubuti na mga Panginoon, kundi kahit na yung mga masasama Panginoon. Sinasabi kong Panginoon, small letter na kung saan mga boss natin or mga sir natin, mga ma'am natin sa workplace natin. Paano tayo sumunod? Pinapakita mo ba natin yung right attitude na kung saan ang buhay natin ay nagiging mabuti? Halimbawa, hindi tayo kabigatan, hindi ka kinasamahan ng loob. Tapos nandun yung maayos, magandang pag-uugali, tamang pag-uugali na pinapakita natin sa ating workplace, maging sa ating kapartner sa buhay. Sa ating pamilya, paano natin pinapakita yung tamang pag-uugali? Yan. Dapat ilang mga mananampalataya na nagnanais ng masaya, maayos, mag-iwasay na buhay, taglay natin yung tinatawag na right attitude. At ano nga ba ang right attitude tungo sa masaya, mas maayos, mas matagumpay,
mas matiwasay na buhay, yung tinatawag natin na better life. Ano yung kailangan natin na attitude? Right attitude, tamang pag-uugali na kailangan natin para magkaroon tayo ng tinatawag na better life. Ito po ang yung inaaral natin ngayon. Yung tinatawag natin na kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na, sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 8, sinasabi, finally, all of you live in harmony with one another. Ano yung adobat? Attitude towards life, towards a better life, sabi nga, we need to live harmonious. Magkaroon tayo ng pagkakaisa. Bakit nasa likod? We need to be harmonious. Nagkakaisa tayo. Yan. Ang pagkakaisa na to ay hindi po natin sinasabi na makalupa na pagkakaisa. Makalupang pagkakaisa, kundi ito'y makadiyos at makalangit na pagkakaisa. Dahil kung sinasabi natin harmonious, ito daw po, it means agreeing with one another, to be like-minded, or have unity of heart. Na ibig sabihin, tayo dahil po ay nagkaroon ng pagkakaisa o pagsang-ayon sa bawat isa. Ngayon, ang mag-asawa po ba nagkakaisa? Mayroon po bang pagkakaisa sa isang layunin? Baka ang gusto ng mister, iba. Ang gusto ni Mrs. iba. Ang gusto ng mga anak, iba. Kaya malulong. Dahil walang pagkakaisa. At yun ang kailangan para magkaroon tayo ng right attitude. Nandun yung tinatawag natin na harmonious heart o harmonious spirit. Nandun yung harmony, nandun yung pagkakaisa, nandun yung pagkakasundo. Iisang isipin, iisang layunin, mayroong pagsang-ayon sa isa't isa. Kaya magulo ang pamilya, di ba? Kasi makikita mo, iba ang gusto ng misis, iba ang gusto ng mister, iba ang gusto ng mga anak. So wala talagang maayos na buhay, magulo. Pero kapag nandun pala si Kristo sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na right attitude. At ang right attitude, tungo sa buhay na masaya, matagumpay, pinagpala ay tinatawag na mayroong harmonious spirit. Nagkakaroon ng harmony. O pag sinabi natin harmony, example sa ating mga awit. Pag ang ating mga awit at mga manunugtog, hindi sila nagkakaisa, ano pong mangyayari? Sakit sa tenga. Walang harmony. Wala, sintonado lahat. Sabog, gulo. Kasi gusto na isa ganito kanta, gusto na isa ganito tugtog. O hindi ka makatugtog na maayos. Di ba maayos, hindi mo alam kung ano ang sasayawin at hindi mo alam kung ano ang aawitin kasi sala-sala, salong-salungan. So walang kaayusan, walang pagkakaisa. Kaya kailangan natin magkaroon ng tinatawag na pagkakaisa. Na yan ang bunga ng tinatawag na right attitude. Si Kristo na ang nagahari sa ating mga buhay. So bilang mga Kristiyano, sabi nga, ipakita natin sa mundo ang hindi makamundong pagkakaisa. Sabi ko nga, ang pagkakaisa na sinasabi ng salita ng Diyos, it is a godly unity. Godly, makadiyos na pagkaisa, makalangit na pagkakaisa, hindi makamundo na pagkakaisa. Kasi kung sinasabi natin makamundo na pagkakaisa, nagkakaisa lang siya in return dahil meron siyang napapala sa kanyang sarili. Sumasang-ayon siya kasi meron siyang napapala in herself or himself. Hindi siya sumasang-ayon dahil para sa kapakanan at kabutihan ng nakararami. That is worldly na pagkakaisa. Dahil ang totoong makadiyos na pagkakaisa, yan, isinasaalang-alang niya yung kapakanan ng kanyang kapwa. Ibig sabihin, hindi siya makasarili. Hindi siya selfish. Hindi siya makasarili, hindi siya unselfish. Yun yung tinatawag natin na makadiyos na pagkakaisa. At true harmonious spirit na pagkakaisa na nagmumula sa ating Panginoong Hesus na sinasabi nga, ipakita natin to sa mundo ng tunay na pagkakaisa. Hindi na makamundong pagkakaisa, kundi makadiyos na pagkakaisa. At matatamo natin yung tinatawag na makadiyos na pagkakaisa kapag si Kristo na ang
pinagahari natin sa ating mga buhay. Siya na yung nagahari sa ating mga buhay, hindi na ang makamundo ang ating sinful nature. Na sinasabi nga, ang harmony should be the characteristic of every Christian. Hindi lang leader, hindi lang pastor ang taglay ang harmonious na espiritu. Bawat mananampalataya, nawa taglay niya yung espiritu mayroong pagkakaisa. Sabi nga, sino na sa Bible yung nagkaisa sila? Nagkaisa silang labanan ang Diyos. Sino po yun? Mga nagtayo ng tore sa Babel. Nagkaisa sila na labanan ng Diyos. Pero kaya nga sinasabi natin makamundo, pagkakaisa. Nagkakaisa sila in return that we have benefits for themselves. Pero hindi sila nagkakaisa dahil nais nilang mapapurihan at maparangalan ng Diyos. That is selfish unity. Worldly unity. Hindi makadiyos na pagkakaisa. Sumasangayon lang siya kasi mayroon siyang natatanggap na, mayroon siyang nabe-benefit na para sa kanyang pansarili. Hindi siya sumasangayon dahil para sa kanyang kapwa o para sa kapakanan at kabutihan na nakadarama. Pero pag sinabi natin right attitude towards good and better life, mayroon tinatawag na godly unity. Makadiyos na pagkakaisa. Harmonious spirit na kung saan ito'y matatagpuan natin kapag si Kristo na ang pinagahari natin sa ating mga buhay. Dahil sabi nga, kailangan maging taglay ito ng bawat mga mananampalataya. Ang Espiritong nagkakaisa, makadiyos na pagkakaisa dahil ang pagkakaisa, sabi nga daw, ito daw po ang pinakapundasyon ng isang pamilya, ng isang mga mananampalataya, ng isang organization, ang tinatawag natin na pagkakaisa. Sa pamilya natin, kamusta po ba? Sa mag-asawa, sa mga anak at magulang, nandun po ba yung pagkakaisa? O pagkakaiba ang gusto? Kaya kahit anong hangad ng better life, hindi talaga magkakaroon ng better life hanggat walang tinatawag na pagkakaisa. Amen? Kaya sabi nga, taglayin natin bawat isa sa atin yung tinatawag na harmonious spirit. Kaya ang tanong, sinasabi natin ang ating mga sarili, ako po ba ay nagtutulot ng pagkakaisa sa aking pamilya, sa aking lipunan, sa aking kapwa mananampalataya, sa loob ng church, o ako'y nagdudulot ng kaguluhan o pag-aaway-away o pagwawatak-watak. Kaya kapag makikita natin, kapag si Kristo ang naghahari sa atin, daluyan ka ng pagkakaisa. Daluyan ka ng tinatawag na kaayusan. Daluyan ka ng tinatawag na kapayapaan kapag si Kristo ang naghahari sa ating mga buhay. Dahil yun ang kailangan nating right attitude towards a better life. Nagkakaroon tayo ng harmonious spirit. So, bilang mga mananampalataya, as a believer of Jesus Christ, we do not create conflict, but we are the agent of unity. Amen? Hindi tayo nagalikha ng kaguluhan. Hindi tayo nagalikha ng away at gulo sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating lipunan, sa loob ng ating simbahan. Amen? Ano daw po tayo? We are the agent of godly unity. Merong pagkakaisa, makadiyos na pagkakaisa, hindi makalupa, hindi makamundong pagkakaisa, kasi ang makamundong pagkakaisa, sabi ko sarili, selfish. Sarili niya lang iniisip niya. Kaya siya sumasang-ayon. Kaya siya nagkakaisa. Dahil meron siyang natatamo. May natatanggap siya para sa kapakinabangan ng kanyang sarili. Pero kung nagkakaisa ka na meron kang makadiyos na pagkakaisa, ginagawa mo yun para sa kapakanan ng nakararami. Para sa kabulihan ng Panginoon. Amen? Kaya, bilang mga mananampalataya, hindi tayo lumilikha ng kaguluhan. Hindi tayo lumilikha ng away. Kundi tayo ang, kumbaga tayo yung pinagmumulan. Yan. Ng pagkakaisa, ng pagkakasundo, tayo yung kumakatawan ng totoong pagkakaisa sa mundo ito. Amen? Makikita sa buhay natin yung totoong pagkakaisa. Hindi makamundong pagkakaisa, kundi makadiyos na pagkakaisa. Pag sinabi natin makadiyos na pagkakaisa,
di makasarili. Unselfish. Okay? So bilang mga mananampalataya, tayo dapat ang nagsisimula nito. Nakikita ito sa ating mga buhay, nakikita ito sa ating mga gawa, yung tinatawag na pagkakaisa. Upang sa gayon ang mga tao sa palibot natin ay ating nai-influensyahan ng makadiyos na pagkakaisa. Amen? Upang sa gayon matapon natin yung tinatawag na eternal life. Dahil hanggat sabi ko hanggang rin pinagahali si Kristo, walang right attitude. At kapag walang right attitude, there is no harmony in the home, in the family, inside the church, in the company. Wala talagang pagulo. Kasi sabi nga, selfish ang tao. Nakasarili. Pero kapag pinaghali si Kristo, nagkakaroon tayo ng right attitude. At ang right attitude na yan ay nagkakaroon ng tinatawag na harmonious spirit. Sabi nga, how can we attain or achieve this harmony? Relationship, pagkakaroon ng maayos, nagkakaisa, nagkakasundo na relationship. Ano yung ating gagawin? Sabi nga, 4 ways to develop harmony in our relationship. Ano daw po yung ating gagawin? 4 ways to develop harmony in our relationship. Una-una, sabi doon sa 1 Peter chapter 3, verse 8, sabi sa salita ng Panginoon, finally, all of you live in harmony. Sabi doon, be sympathetic. Wala po ba dyan? Chapter 3, verse 8 ng salita ng Panginoon. Ano po yung sinasabi dyan? Verse 3, verse 8, be sympathetic. So ano po yung una? The ways para ma-develop natin yung harmony o harmonious relationship, sabi doon, be sympathetic. Basahin niyo po dyan, chapter 3 ng 1 Peter, verse 8. Be sympathetic. Sabi nga, kailangan tayo magkaroon ng tinatawag na pagdamayan. Nagdadamayan tayo bilang mga mananampalataya ni Kristo. Inuunawa natin ang bawat isa. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 32, sinasabi sa salita ng Panginoon, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So be kind. Sabi doon, be kind. Kung paano natin napapakita yung sympathize natin, yung pagsisimpatya natin, yung pagdamay natin sa kapwa natin, ipakita natin yung kabutihan natin. Amen? Be kind. Be compassionate to one another, forgiving one another. Amen. Just as Christ forgave us. Amen. Alam niyo po kapag ang Diyos nagsabi sa atin, talagang mahirap siya gawin kapag tayo lang ang gagawa. Pero kapag tunay na pinagkaharian tayo ni Kristo, magagawa natin ito. Dahil siya yung nagbibigay sa atin ng kakayanan na magawa natin yung kanyang ninanais sa ating mga buhay. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Nagdadamayan ka. Nagdadamayan tayo. Yan. Sabi nga sa mundo, dadamayan ka lang kapag nasa kasaganaan ka. Pero kapag nasa hirap at problema ka na, wala nang damay. Wala nang pagdamay na mararanasan. Amen? Kaya ang totoong mga mananampalataya na pinaghaharian ni Kristo na nagkakaroon ng pagkakaisa, mayroong pagdadamayan sa hirap at ginhawa. Amen? Kaya yung mga tao ginamit ng Panginoon na dinamayan ka sa hirap at ginhawa, huwag mong kakalitaan yan. Ipagpasalamat mo sa Panginoon. Amen? Kaya ginamit sila ng Diyos na sa hirap mo na sa ginhawa, dinamayan ka. Katulad ng ating Panginoon, na kahit tayo makasalanan, dinamayan niya tayo sa ating kasalanan. Anong ginawa niya? Siya ay tinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Siya yung umako ng ating mga kasalanan, dinamayan niya tayo. Kaya ganun man din tayo bilang isang mga mananampalataya upang pagkaroon tayo ng tinatawag na pagkakaisa. Nagdadamayan. Amen? Sa hirap at ginhawa. Hindi lang doon sa ginhawa. Sa hirap
Kaya nga makikita mo yung totoong mananampalataya. Kasi kapag nandun na sa hirap, nakita mo yung totoong pagdamay sa iyo. Amen. Pagdamay sa kapwa kapag nasa mahirap na sitwasyon. Nasa problema, nasa trials, nasa pagsubok, nakikita mo yung tunay na mananampalataya kung nandun ang totoo niyang pagdamay sa iyo. Tapos na. Kaya kapag tunay na pinagkalian tayo ni Kristo, totoong magagawa natin yan. Amen? So, yan po yung ating gagawin para ma-develop natin yung tinatawag na harmonious heart or harmonious spirit. Yung tinatawag natin na pagkakaisa. Ano pa daw po, according sa 1 Peter chapter 3 verse 8, ano pa daw po yung ating gagawin para ma-develop yung harmonious na puso, na espiritu? Ano daw po? Sabi dyan, finally, all of you live in harmony with one another. Ano sabi? Be sympathetic, love as brothers. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Amen. Love one another. Sabi niya, ibigin ninyo ang isa't isa. Alam niyo po itong pag-ibig nito, mahirap umibig kapag ang iibigin mo ay ang iyong kaaway. Pero dahil nagnanais ka ng harmonious na espiritu, kahit ang kaaway mo ay asawa mo, ang anak mo, talagang maipapadama mo yung tinatawag na love one another. Amen? Love one another. Dahil yan, ang isang way na kung saan ma-develop natin ang harmonious na espiritu. Hindi mo lang siya mahalin dahil ginawan ka ng kabutihan. Amen? Ganon din ang ating Panginoong Jesus. Hindi na tayo minahal. Nung tayo mabuti tayo. Nung tayo makasalanan, minahal niya na tayo. Amen? Kaya ganyan din po ang ating magiging ugali bilang mga mananampalataya ni Kristo upang mag-develop yung harmonious na espiritu. Yan po yung tinatawag na brotherly love, na kung saan makikita natin yung unselfish love and selfish service natin sa ating kapwa. Amen. At yun po yung tinuturo sa atin pagkaroon tayo ng tinatawag na brotherly love. At yan po ay nagsisimula sa atin mismong sarili. Kaya sabi ko nga, kapag hindi natin nararanasan yung pag-ibig ni Kristo, hindi rin natin maipapadama yung pag-ibig ni Kristo sa ating kapwa. Kapag wala yung pag-ibig ni Kristo dumadaloy sa atin, hindi rin natin maipaparanas yung pag-ibig sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa mga tao na nasa palibot natin. Pero kapag dama natin, naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, kung paano niya tayo inibig, kung tayo makasalanan pa, kahit yung kaaway mo, kaya mo siyang ibigin. Amen? Kaya natin siyang ibigin dahil naranasan natin po ngayon pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, saan ito pagsisimula yung pag-ibig na ito? Sa ating mga sarili. Ipakita daw po natin ito sa mga tao sa mundo na nakapalibot sa atin na walang pag-ibig. Amen? Kaya nga sinasabi ng mundo, walang forever. Pero sa totoo lang, ang forever, saan matatagpuan? Sa Diyos. Sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya saan magsisimula yung totoong pag-ibig na yan? Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig ng pagkakapatid sa pananampalataya kapag pinaghahalin natin si Kristo sa ating mga buhay. Kahit kalaban natin, kahit ginawan ka ng kasamaan, kahit ginawan ka ng hindi tama, kaya mo siyang mahalin. Kasi nagnanais ka ng better life. Harmonious na buhay. Kaya, yun po sinasabi sa atin sa salita ng Panginoon. Love one another. Sabi sa salita ng Diyos, John 15 verse 12, this is my command, love each other as I have loved you. Hindi sinabi ng Diyos na mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal niya sa iyo. Kundi anong pinahalimbawa niya? Mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal ng Diyos sa iyo, sa atin. Amen? Kasi ang pagmamahal ng Diyos, totoo. Hindi pagtunwali na pag-ibig. Amen? Kaya, mararanasan natin yung pag-ibig. At may papadama natin sa ating kapwa. Maging sa mga tao, gumawa sa atin ng hindi tama. Amen. Ano pa po? 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, love each other deeply. Malalim. Malalim na pagmamahal at ang malalim na pagmamahal
Nagmumula yan sa ating Meron dyan sa may bibig. Nagmumula yan sa ating Panginoong Jesus. Dahil sabi nga, because love covers over a multitude of sins. Kaya kapag totoo nga naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo makikita yung kapintasan ng kapwa mo. Ano ang makikita mo? Pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi lang naman magbukta. Kaya hindi mo makikita yung kapintasan ng kapwa mo eh. Pero kapag kapintasan ng kapwa mo nakikita mo, ibig sabihin hindi mo na naranasan yung pag-ibig ng Diyos. Kasi puro mali ng kapwa ang nakikita. Pero kung tinignan tayo ng Diyos ng puro mali ang nakikita niya sa atin, kailanman hindi talaga tayo makakaranas ng better life. Kaya kapag naranasan mo pag-ibig ng Diyos, makikita mo ang pag-ibig niya, dadaloy sa ating kapwa. At hindi mo makikita yung kapintasan niya, yung kakulangan niya, yung kahinaan niya. Anong makikita natin? Yung pag-ibig ni Kristo na naranasan natin sa ating mga buhay. Kaya masarap ang buhay kapag tunay natin pinagahari si Kristo. Kaya bakit magulo eh? Ito yung kailangan natin. Bakit na hindi masaya ang buhay? Ito ang kailangan natin. Pagmamahal na hindi makalupang pagmamahal. Hindi makalaman na pagmamahal. Kasi ang makalaman na pagmamahal, selfish yan. Makasarili yan. Sarili niya lang iniisip niya. Pero kapag makadiyos na pagmamahal, pinapairal natin, makikita natin, kaya natin mahalin. Kahit yung mga tao, hindi kaaya-aya. O yung mga tao, hindi kamahal-mahal. Pag sinasabi ng Amen? So, love one another above all. Sabi niya, because love covers all the multitudes of sins. Kahit gaano man, sabi nga, di ba? Sabi ko pa, paano tayo magpatawad sa ating kapwa? Sabi nga doon, sa salita ng Panginoon, hindi lang isa, dalawa, kundi sabi doon, 70 times 7. Na ibig sabihin, habang buhay mo siya, magtatawarin. Ibig sabihin, habang buhay tayo, ipapagawa natin yung pag-ibig ng Diyos na naranasan natin sa ating mga buhay. Upang magkaroon tayo ng harmonious relationship na siyang right attitude tungo sa maganda, maayos, matiwasay, mamayatang buhay. May magulong pamilya? Wala. Kung may pag-ibig. Na may nagwawasak-wasak na pananampalataya? Wala. Kapag pinagahari natin si Kristo, sabi mo, nagkakaroon taglay ang right attitude. Amen. Kaya nagkakagulo-gulo lang kapag hindi si Kristo talaga pinagahari sa buhay natin. Ano ba po? Sabi niya, 4 ways to develop harmony in our relationship. Sabi doon sa verse 8 ng chapter 3 ng 1 Peter, be sympathetic, love as brothers, be compassionate. Amen. Be compassionate. Tinuturo yan sa atin sa salita ng Panginoon para mataglay natin yan. Sabi nga na maging mapagin tayo katulad ng ating Diyos na nung tayo makasalanan ba, kinahabagan tayo ng Panginoon. So sabi ko nga, kung hindi tayo kinahabagan ng Diyos, kung tayo makasalanan ba, nasaan tayo ngayon? Lahat tayo ay pulok, lahat tayo ay sira. Amen? Pero salamat na lang dahil ang Diyos na mahabagin. Kinahabagan niya tayo. So tayo man din, para magkaroon tayo ng harmonious na espiritu na puso, kailangan magkaroon tayo ng espiritu mahabagin katulad ng Diyos. Dahil sabi sa kanyang salita, Isaiah 49 verse 13, sabi diyan, the Lord comforts His people and will have compassion on His afflicted one. Amen. Nandun yung kanyang habag, nandun yung kanyang awa, inaaliw niya sa matinding hirap ng buhay ang kanyang mga, sabi doon, the afflicted one, His people. Ino-comfort niya, inaaliw niya. Sabi doon, pinagmamalasakitan niya, kinahabagan niya. At alam natin na ang mahabaging espiritu, yan ay puso ng Diyos. Amen. Dahil siya yung Diyos na mabuti. Amen. Sabi ko nga, kung hindi mabuti ang Diyos, iwan ko lang kung saan tayo pupunta ngayon. Amen. Iwan ko lang kung saan tayo lalaputin ngayon. Amen. Sabi nga, isang ihip lang sa amin, wala na tayo. Amen. Isang tutok lang ang bulkat, wala na. Pero salamat na lang, meron tayong Diyos na mahabagin. Meron Diyos na maamong puso. Meron tayong Diyos na puno ng awa.
na siyang pinaparanas niya sa ating lahat upang magkaroon tayo ng tinatawag na harmonious spirit. Kaya sabi nga, God was so compassionate to sinners when He sent His Son, Jesus Christ, to save sinners. Napakindi. Kaya tayo sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, hindi natin kiligin yung ating sarili, yung ating kagustuhan, kundi inaabot natin sila na may pagmamahal, na magilapit natin sila sa pananampalataya sa Panginoong Hesus upang sila ay maligtas. Hindi natin kiligin yung ating kagustuhan, hindi, itong talagang gawin, ganito, hindi po. Amen? Kundi inaabot natin sila ng mayroong pagmamahal upang sa gayon manampalataya sila sa salita ng Diyos at sila ay maligtas. Amen? Kaya kung ang Diyos na habag sa makasalanan, we also magkaroon din tayo ng habag. Amen? Hindi yung sarili natin, hindi yung sarili natin iniisip natin, basta ganito, gusto ko i-share, ganito, paalam na siya, basta ma-share ko lang. No. Kundi, sabi nga, ihayag natin ng may pagmamahal na ang mga taong nakakakinig ay maangkay sa pananampalataya at sila ay maligtas. Sabi nga, as God has been compassionate with you, we need to be compassionate for people's need, especially their salvation. Amen? Hindi lang sarili natin yung ating iisip. Amen? Dahil ang Diyos, yan ang ginawa niya sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kinahabagan niya tayo. So maging ganun man din tayo. Dapat taglayin din natin yung mahabang espiritu upang magkaroon tayo ng harmonious na puso. Na siyang right attitude towards the good or better life na ninanais ng ating Panginoong Jesus Cristo. And the last 4 ways to develop harmony in our relationship, hindi lang na tayo ay magiging sympathetic, hindi lang na lang as brothers, hindi lang maging compassionate, but ano sabi dyan? Kailangan nagluto po tinatawag na humility or kababaang loob. So alam na natin, sabi dyan, number 4 ways to develop harmony in our relationship, we must be humble. Amen. Kaya nakikita mo ba sa ating tahanan ang pagiging mapagpakumbaba? Nakikita mo ba sa atin yung pagiging mapagpakumbaba? Dahil ang pagiging mapagpakumbaba, sabi ko nga, mayroong heart of a servant. Kaya sabi sa bahay, mayroong bang kababaang loob? Pag pinahugas mo ng pinggan, sabi nga di ba? Pag pinahugas mo ng pinggan, makikita mo talaga doon yung right attitude. Di ba? Pag pinagawa mo siya sa loob ng tahanan, makita mo yung right attitude. Nandun po yung kababaang loob. Amen? Kaya nga sabi, be humble. Sabi nga, sino po yung kilala natin na pinaka mapagpakumbaba na tao? Sabi sa Biblia. Sino daw po? Sabi kanina si Jesus. Yes, of course, siya talaga. Pero mayroon pa sino po? Si Moses. Yan. Si Moses po. Siya po yung tao na pinaka mapagpakumbaba na tao ayon sa Biblia. Sinasabi ko sa Book of Numbers, chapter 12, verse 3. Talagang in-specific doon. Siya yung pinaka mapagpakumbabang tao. Sinabi doon. Kasi anong ginawa sa kanya? Kinalaban siya nila Miriam at ni Aaron. Anong sabi? Bakit? Ikaw lang ba ang hinahayagan ng Diyos? Ikaw lang ba nakakarinig ng pahayag ng Panginoon? Ng salita ng Panginoon? Hindi pa niya kami, sabi doon? Ano nangyari kay Miriam at kay Aaron? Si Miriam, nagkaroon siya na nagalit sa kanya ang Diyos dahil hindi siya nagpasakot at sumunod doon sa kanya. Leader na si Moses, anong nangyari? Nagkaroon siya na ketong. Kahit si Moses, kahit gano'n pa man ang ginawa sa kanya, makita mo sa kanya yung kababaan. He humbled himself. At dahil doon, ang Diyos ang gumawa para sa kanya. Anong nangyari kay Miriam? Nagkaroon siya ng sakit na parang ketong. At anong nangyari sa kanya? Dahil sa kultura ng mga Israelita, hindi pwedeng isama yung mga taong may gano'n. Kaya hiniwalay siya, pinalabas siya ng kampo na ito'y pagpapakita na siya po ay hindi karapat-dapat. Pinalabas siya doon. Pero sabi nga, nagpakumbaba sila Aaron at hiningi kay Moses na ipanalangin si Miriam.
At si Moses naman dahil mapagpakumbaba siya, pinalangin ng Panginoon. At pinalangin niya sa Panginoon na gumaling si Miriam. At salamat tinubog siya ng Diyos. At si Miriam ay gumaling at nakabalik na sa kanilang kampo. So makita natin na kapag nagpakumbaba ka, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Amen? Ang Diyos ang gagawa para sa atin. So be humble for us to have a harmonious spirit. Sino naman pong kilala natin na nagmalaki, at hindi pagmamalaki niya? Sabi kanina si Satan, opo, si Satan po. Pero sino sa Bible, sino po ang nagpakita ng matinding pagmamalaki? Sino po yun? Si King Nebuchadnezzar. Di ba nabasa natin in Book of Daniel? Yan. Chapter 4, sinabi doon na, sabi na, ako ang lahat ng gumawa nito. Ginawa ko itong lahat. Dahil sa aking lakas, dahil sa aking narito, lahat niya ginawa ko. Matindi yung pagmamalaki niya. Hindi niya kinilala na bakit nagawa niya yun. It is because ang Diyos ang nagbigay sa kanya para magawa niya ang bagay na yun. Hindi niya kinilala yun. Sarili niya lang sinabi niya, ako ang may gawa nito, ako ang naggawa nito, ako ang gumawa nito. Ako ang nagpagawa nito. Hindi niya kinilala na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng kakayanan paggawa niya yun. Kaya anong nangyari? Nagalit ang Diyos sa kanya. Anong nangyari sa kanya? Siya po ay nawala ng katinuan sa pag-iisip. Siya po ay nabaliw. Huwag tayo magmalaki sa harapan ng Panginoon. Kasi baka alisin ng Diyos ang katinuan ng ating pag-iisip. Amen? Ngunit si Nebuchadnezzar, pagkatapos na naranasan niya yung matinding hirap na kasi nagano siya, namuhay siya bilang hayop sa katubagan. Baba ang kanyang mangko, kumain siya ng damo, at anong nangyari? Nagpakumbaba siya. Anong nagpakumbaba siya? Pinalik ng Diyos ang katinuan ng kanya. At kinilala niya na ang Diyos ang lahat ng naibigay sa kanya. Kaya nagawa niya na. Amen. Kaya magpakumbaba po tayo. Para magkaroon tayo ng harmonious na puso. Na siyang right attitude towards better life. Amen. Towards better life. Sabi nga, ang pagiging mapagpakumbaba o kababaang loob, ang pinakamahalagang katangian ng isang Kristiyano. Na dapat na mayroon tayong pagkakaisa, mayroong isang layunin, mayroong pagkakaisa sa isip, sa salita, sa gawa. Kumbaga yung ating salita, kumbaga ang ating salita nakikita sa ating gawa na nandun yung ating kababaang loob. Amen. Na nandun yung ating tinatawag na kababaang loob. Kaya sabi nga, paano natin ito malalaman na makikita sa atin na tayo nagkakaisa, na nakikita sa atin yung kababaang loob? Kapag binasa natin ang 2 Corinthians chapter 2 verse 16, kapag si Kristo ay ating pinaghahari sa ating mga buhay. Kapag mayroon tayong tinatawag na kaisipan tulad ni Kristo. Hindi ko na nilagay dyan. 1 Corinthians chapter 2 verse 16, kapag mayroon tayong kaisipan katulad ni Kristo, ang isip natin maging katulad ni Kristo, ang puso natin, ang tibok ng ating puso katulad ni Kristo, kaya nagkakaroon tayo ng right attitude. Nagkakaroon tayo na tinatawag na harmonious spirit. Kaya mayroong pagpapakumbaba. Kaya sabi nga, kapag hindi talaga naghari si Kristo sa buhay natin, makikita natin iba yung ating ugali. Hindi ugali pananampalataya ni Kristo. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 1 to 5, sabi nga, do nothing out of selfish. Sige, basahin muna natin yung do nothing out of selfish and ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Huwag natin ibig sabihin na nakakahilig ako sa kanila. Nakita natin sa ating salita, sa ating gawa, sa ating sarili, na tayo ay papagpakumbaba bilang mga mananampalataya ni Kristo. Sabi nga, Philippians chapter 2 verse 1 to 5, ito po, sabi diyan, naway, kaya nga sapagkat mayroon kasing lahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa sa Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at
magmalasakit para sa isa't isa. Alam niyo po, yung 1 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 12, ito po, makikita din po namin sinusuportahan siya ng Pilipos. Kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, masaya, ibig sabihin, good life, better life, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pagkakaisa ng Espiritu Santo, mayroong kagandaang loob at malasakit para sa isa't isa. Lo, gusto ninyo ang aking kagalakan, sabi ni Pablo. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso. Diwa. Paano mangyayari ito? Mamaya sabi dyan. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituloy ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Paano daw tayo magkakaroon ng isang kaisipan, pagbuklod kayo sa isang pag-ibig, magkakaisa sa puso at diwa? Paano natin yan magagawa? Magkakaroon tayo ng kagandang loob, malasakit para sa isa't isa. Paano natin daw yan magagawa kapag ito? Sige, basahin natin verse 4-5. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Sabi niya, paano natin magagawa lahat yan? Kapag, sabi dito, nagkakaroon tayo ng kaisipan tulad ni Kristo. Kaya kapag hindi si Kristo naghahari sa buhay natin, walang kaisipan tulad ni Kristo, walang attitude katulad ni Kristo, walang harmony, walang better life. Kaya pagulo ang pamilya, pagulo ang buhay. Kasi ang pinakaugat, hindi talaga si Kristo naghahari sa buhay. Hanggang bibig lang na mananampalataya ni Kristo. Pero hindi talaga si Kristo na naghahari sa buhay. Then, kaya nga magagawa natin yan kung tunay natin pinaghahari si Kristo. Magagawa natin magmalasakit, magagawa natin na magdamayan, magagawa natin magmahal kahit na mga taong hindi ka mahal-mahal, magagawa natin magpapakumbaba kung tunay si Kristo naghahari sa ating mga buhay. Pero sabi niya, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kayo ni Kristo. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So, imagine niyo po kung gaano kagindi yung katakyanan na mayroon si Kristo, na pwede pala nating mataglay yun na patuloy natin siyang pinag-ahari sa ating mga buhay. Sabi sa verse 7, sa verse 12, dokto tayo, 12-15, nagpakumbaba siya at naging matunurin hanggang kamatayan. Ganun yung pinakita niya sa atin na dapat tularan natin, taglayin natin bilang mga mananampalataya. Maging ito may kamatayan hanggang sa krus. Na makikita niyo po hanggang saan yung pagsunod natin sa Panginoon. Sabi na hanggang sa karangyaan lang. Pag nasa mahirap na sitwasyon, sa pingit na ng kamatayan, hindi kayo na lang po, dito na lang ako. Hindi po ba? May mga ganun. Nag-iiwanan sa ere. Gumawa hanggang kamatayan. Sama-sama tayong nagkakaisa na may lamang attitude sa Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Walang gulo, walang away, nagkakaisa, may kaayusan, may better life. Amen? Amen? Kaya kung tunay lang pinagkahali si Kristo, masaya ang buhay. Masaya ang buhay, hindi magulo. Sabi niya, at dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. At ano pa po, verse 10, verse 12, tayo sa verse 12, sige. At yan, kaya nga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, sabi ni Paul, lalo kayong maging masunuri ngayong ako'y malayo na sa inyo. So, pinapangaral ni Paul ito sa atin. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisip at isagawa ang kanyang kalooban. Kaya sabi ko, kapag hindi tunay na naghahari si Kristo sa ating buhay, walang pagmamalasakit, walang damayan, walang pagkakaisa, walang pagmamahalan, walang pagpapakumbaba, kabaligtaran ng lahat. Kaya sinasabi natin, better life is Jesus. Kaya kapag pinaghari natin siyang tunay sa buhay natin, siya talaga ang Panginoon ng buhay natin. Naranasan natin yung tinatawag na better life dito pa lang sa Amen? Amen.
Kaya nga bilang mga mananampalataya, taglayin natin yung katangian katulad ni Kristo. Katangian na katulad ng ating Panginoon Jesus. Sino ba ang pinakadakila na tagapamayapa? Sino ba ang higit na mapagmahal sa lahat? Sino ba ang higit na mabuti sa lahat? Sino ba ang pinakamapagpakumbaba sa lahat hanggang kamatayan at pakumbaba siya? Ang ating Panginoon Jesus. Kaya nais natin magkaroon ng better life, then let us live a Christ-like attitude. A Christ-like character. Then, ipabuhay natin yung katangian, kaugalian na meron sa ating Panginoong Yeso Kristo. Gaano man kahirap yung circumstansya mo, gaano man kahirap yung sitwasyon mo, nawa nakikita sa atin yung tinatawag na harmonious spirit. And then, right attitude. Nandun tayo yung nagdudulot ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Nandun yung pagkakaisa. Amen? Hindi pagkakawatak-watak. Nandun yung pagpapakumbaba, hindi pagmamalaki. Dahil yan yung tunay na pinagahalian ng ating Panginoon, Yeso Kristo. Eh, sabi nga ni Pedro, do you want life? Do you want to love life? Gusto ba natin ng masaya, magandang buhay? Gusto ba natin maranasan yung masagana, masaya, mapayapa, maayos na buhay? Then, have a right attitude. Magkaroon tayo ng tamang pag-ugali. At ang tamang pag-ugali, matatamo natin kapag si Kristo natahari natin sa ating pag-ugali. Amen? Sige po, last picture na aking papakita. Sabi ko dyan, yeah. Ano po ba tayo in public at in private? Amen? Pag public, ito tayo, sobrang amo natin. Sobrang mapagpakumbaba natin. Sobrang pait natin. Sobrang buti natin. Pero kapag in private, doon nakikita ang tunay na ugali ng isang mananampalataya. Amen? Nawa bilang mga mananampalataya ni Kristo, in public man or in private, hindi nagbabago yung ating pag-uugali. Amen? 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 Nandun pa rin yung tamang pag-uugali. Ugali may Kristo sa puso. Amen? At doon malalasang natin yung better life na ninanais ng Diyos. Amen? Sige po tayo pumating lahat. Hallelujah. Next week, ganun pa rin pag-aaralan natin better life. Ano kailangan natin gawin para magkaroon ng better life? Na sinasabi sa salita ng Panginoon. Today, kung papagkaroon ka ng better life, kailangan magkaroon tayo ng right attitude. Pagkakaroon lamang tayo ng right attitude, kapag pinaubong natin, pinagali natin tunay, Panginoon, si Kristo ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay umawit sa Panginoon. Bago natin yung ating buhay sa ating Panginoon, kapatid. Bago natin yung ating puso, ating isipan, ating dahil sa Diyos. Puso ko'y
ng mga ugali sa aming buhay. Yung mapagmalaki, yung walang pagmalasakit sa kapwa. Alisin po yung puot, galit, Panginoon, sa aming mga puso. Palitan mo po ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, Ama. Tunay na pagkaroon kami ng totoong pagkakaisa sa loob ng aming tahanan, sa loob ng inyong iglesia, O God. Kung sa gayon, Panginoon, maranasan namin yung kaayusan, yung maganda, yung pinagpalang buhay, O God. Ama, patawad. Kung minsan pa, nagpagamit kami sa kaaway. Patawad kung ipinabuhay namin yung hindi kaaya-ayang ugali. Patawad, Lord. Kung hinihiling-linisin niyo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, magkaroon kami ng katangian katulad ng aming Panginoon Jesus. Sino man ang aming makikita, sino man yung aming makakaharap, nandun yung taglay ng kaayusan sa Espiritu, Panginoon. Nandun yung God, yung tamang pag-uugali na makikita sa aming mga buhay, O God. Tulungan niyo po kami, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, na may pamuhay namin, O God. Ang makadiyos na pag-uugali, O God. Patuloy namin pinakasako ang aming mga buhay sa iyo. Patuloy kami nagpapakumbaba ng aming mga buhay sa iyo. At patuloy mo kaming baguhin ayon sa wangis ng iyong anak, ang aming Panginoon Jesus. Salamat, Ama, na tinuruan mo kami magkaroon ng maayos na buhay. Nataglayin namin yung ugali ng isang makadiyos. May takot sa iyo. Salamat. Salamat po. Alam ko po, naniniwala ako, hindi posible magkaroon ng better life kapag tagay namin ang Kristiyanong katangian ko. Salamat, Ama. Ngayon pa lang, Lord, i-declare namin, inaangkin na namin yung maayos, yung matuwasay, yung mapayapa, yung masagana, yung pinagpahalang buhay, Panginoon, na hinahabol mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, mga kapatid, sa oras na ito, ihanda namin yung ating kaloob sa Panginoon. Sa ito, pagpasalamat natin sa katapatan, sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat sa bawat araw. Hindi mo kami pinahirapan, hindi mo kami pinagkulang. Lagi kang sapat sa bawat isa. Kaya naman, nandito yung aming mga handog, patasalamat ang handog ito ng puso't katapatan natin. Salamat, pagpalain mo ang bawat isa. Patuloy, Lord, nabuksan mo ang pagpapala sa bawat pamilya, sa bawat hanap-buhay, sa bawat trabaho. Purihin ka, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. So, sige po, tayo po tumayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Balik natin sa mga May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us. God bless you all.